Goy. Ating pag-usapan sinong mga natulungan ni Daddy Frankie na nakatatak sa mga viewers at mas nakilala pa kaysa kay Daddy Frankie. Please comment section below right now. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan kung sinong mga natulungan, kung mag-isip-isip kayo kung sino po yun, at i-comment din sa section below, name, at kung bakit siya. Bago natin ipagpatuloy, yun, ating munang again, sa mga hindi pa po nakakakilala, kung sino ba talaga si Daddy Frankie. Si Daddy Frankie po ay isang sikat na content creator katulad ni SMB. At talaga ba SMB, umayos ka? Nakikigamit ka lang eh. Sige na. Si Daddy Frankie ay isang sikat na content creator, Bisaya man ang creator, na nakilala sa pagtulong sa mga taong nasa lansangan at mga may kapansanan na pag-iisip na napuna ng DSWD. Punto por punto mga ka-idol. So, ang alam nyo mga ka-idol, kung may mga ideas na kayo, what I said last minute ago, about po kung sino mga na-content niya, mga natulungan niya, na mas sumikat, mas nakatatak sa isipan ng tao. Punto por punto. Para kay Kuya SMB, mga ka-idol, kung may mga idea kayo, please comment section below. Para po sa akin, ang tumatak talaga, mas nag-boom si Daddy Frankie, mas nakilala si Daddy Frankie as a charity vlogger nang na-content niya kung para sa inyo may mga opinion kayo, please comment section, si Oliver punto por punto. Alam naman natin na sobrang nag-viral ang videos ni Daddy Frankie Official sa FB page mga ka-idol. Umabot na ng 41 million of views. Palakpakan po natin. Ako. May ganun ba ang kalingap ng isang video na ganun ang kanyang views? Hoy, SMB, grabe ang sama ng ugali mo. Hindi nga, di ba? Nakaiba. Plus, sino naman ang nakilala ng nabidyohan ni Daddy Frankie na hindi siya binipisyarin, hindi siya tinulungan? Please comment section bilis. Huwag na kayong paligoy-ligoy pabilis kung sino po yun. May mga idea po ba kayo? So magbilang tayo. Huwag kayong magbilang 1 to 10. 1. Kung may mga ideas kayo, 2, kung hindi to siya beneficiary pero nag-boom din ang kanyang pangalan. Sumikat din ang kanyang pangalan na malaom-laom. Again, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Bilis, comment section. Na tayo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sino mga kaidol? Ang tumatak sa FB page ni Daddy Frankie at lalong dito sa YouTube na hindi siya beneficiary pero kamag-anak siya ng beneficiary, of course. Walang iba kundi bilis, comment section bilis, si Ansing na malaom-laom mo. Si Ansing talaga mga ka-idol, nakilala din ang kanya sa mga naging karakter niya, naging attitude niya kay Oliver. Doon po mga ka-idol na why na mas nag-boom talaga ang as a charity vlogger ni Daddy Frankie. For kay Kuya SMB lang mga ka-idol. Bahala na po sa inyo. Para sa akin yun ang aking observation na doon nag-boom. Alam natin na maraming mga na-upload ni Daddy Frankie na nagva-viral punto por punto. Pero doon talaga siya nag-boom. Salamat pala kay Brother BPM dahil din kay Brother BPM nakilala ni Daddy Frankie si Oliver. Palakpakan din natin.
Ganun lang po doon mga ka-idol. Si Ansing ang naging, kung sa pelikula ni Oliver, si Oliver ang bida, si Ansing ang kontrabida. Alright? Ganun lang po doon mga ka-idol. Alam mo, subaybayan po niyo simula ng binisita, nakasama si BPM ni Daddy Frankie sa kulungan ni Sir Oliver, hanggat pinaliguan, ginupitan, tinanggal ko ano anik-anik, inalagaan, dinala sa shelter, ng ilang buwan, ilang taon, di ba? Ngayon, di ba by episode kung ating pagsusumahin, yung mga naitulong ni Daddy Frankie, hindi lang kay Oliver sa mga natulungan ni Daddy Frankie, sa kanyang napapansin, may episode. Alright? Ganun lang po doon. Pero kay Oliver, di ba, from episode 1, nakita, pinakilala ni BPM, step 2, nakipag-coordinate si Daddy Frankie is the family of Oliver. Step 3, ayun, nag-design na silang paliguan si Oliver, nakasama si JJ, ang kuya ni Oliver. Ganon po doon mga ka-idol. Why na doon sobrang nag-boom ang video ni Daddy Frankie, Daddy Frankie, na si Oliver ang kanyang natulungan. Na marami nagsabi, bakit ngayon lang napansin 20 years na nakakulong, hindi man lang napansin ng mga barangay official, hindi man lang napansin sa mga DSWD na sasakupan ito. Nasaan ba ang barangay official? Natutulog rin ba katulad ng DSWD ng panike? Oy, ganun po doon mga ka-idol. Si Kuya Oliver, isa po siyang individual na tinulungan at inampon. Bakit word na inampon? Kasi di ba dinala siya sa shelter ni Daddy Frankie, punto por punto. At sinundan din ng iba pang mga naging content ni Daddy Frankie, yung dating guro na medyo umusbong ang kanyang pagbabiral din sa FB Daddy Frankie official. Pero nalampasan po yun ni Oliver punto por punto na wala sa Kalingap at ibang community na malaom-laom. May mga napansin ba kayong mga charity vlogger? Okay, Katekram, mayroon pa ba siyang 40 plus million views sa isang video lang, punto por punto? Please comment section below. Biyahero, mayroon po ba? Kung may mga alam kayo, please comment section below. Kalingap, mayroon ba? Actually, ang Kalingap pa yun, nalampasan na ni Katekram sa mga views. Punto por punto. Ganun lang po doon, why na si Daddy and si Oliver ang naging susi. Siya ang naging susi kung bakit mas sumikat si Daddy Frankie as a charity vlogger. Why? Si Daddy Frankie, hindi naman yan buta-bungol, bingi, na hindi na mapapansin. Siyempre, ang kanyang mga kabutihang loob sa mga natulungan niya, lalong-lalo na malaking naitulong sa kanya ni Oliver, si Oliver, binigyan niya, tatayuan niya ng bahay punto por punto. Hindi lang po yun mga kadadis Frankie. Pati din si Ansing, parang may plano din na tutulungan ni Daddy. Pero uunahin muna si Oliver kaysa kay Ansing. Di ba? Kung sa mga anak, si Ansing, ano lang yan, ampun. Pero nakikita naman, siyempre, kapatid ni Oliver si Ansing, na kailangan ding gabayan. So, hindi naman, ano naman natin hindi Daddy Frankie na matulunging tao. Pero sinabihan na si Ansing ni Daddy Frankie na tutulong siya sa kanya. Kaya excited naman si Ansing, punto por punto. Kasi mahirap naman na hindi matulungan si Ansing. Baka dalihin na naman si Oliver. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why napansin po ito ni Kuya SB? Kasi sa aking mga obserbasyon, sa Katekram, Kalingap, Daddy Frankie,
Daddy Frankie talaga ang umusbong, pumutok. Hindi yung kilikili. Pumutok ang channel na mas nakilala. Tingnan yung subscriber ngayon ni Daddy Frankie. Tumaas. Ang views, mas mataas pa sa subscribers, pero don't you worry. Darating kung gaano man kung ilan ang views ang nakuha ni Daddy Frankie sa video ni Oliver, ganon din siguro balang araw dadami din mga followers, supporters, subscribers ni Daddy Frankie punto por punto sa tulong po ninyo to share the lives, to share the video, to share the premiere of Daddy Frankie, lahat ng mga vlog, reactor ng ni Daddy Frankie, ang gwapo na reactor ni Daddy Frankie, si Kuya SMB, at sariling bangko SMB, inaalsa mo at sa atin lang ito mga kaidol. Yung katulad kira BPM, i-share nyo, i-like nyo sa mga reactor na nakakapagbigay tulong. Kasi yun yung laging hinihikayat yung mga tao na pumasok sa community of Daddy Frankie dahil mapayapa. Mapayapang community na walang issue. Dahil ang namumuno nito, ang founder ng Daddy Frankie na si Daddy Frankie na malamlaom, ay marunong makisama sa lahat ng kanyang nasasakupan. Palakpakan natin. Mayroon bang ganong sa Kalingap? Let's comment section below. Mayroon ba doon sa ibang mga community na malaom-laom? Di ba? Si Daddy Frankie lang po ang naging ang founder ng buong mga charity vlogger na walang issue sa mga admin, sa mga nag-sponsor. Why? Marami ang mas nagtiwala kay Daddy Frankie. Ang iba ng mga sponsor ng Kalingap, ang iba-iba sa paligid nito, lumipat na sa taong dapat pagkatiwalaan punto por punto. Ganun lang po doon. Lalo ngayon na sumikat si Oliver. Naging medyo okay na si Oliver. Marami tuloy nagtanong ng karamihan, Sir SMB, mag-aasawa kaya si Oliver? Gagaling kaya si Oliver? Nandun yung point, yes, gagaling. Pero kailangan ng gabay. Kasi kagaya kay Oliver na 20 ilang years, simulang matagal-tagal na rin yun na natambay, hindi napagamot, napabayaan ng pamilya, may disability. So, word na malalim talaga ang gamutan yan. Guys, dahan-dahan po yan makaka-recover si Oliver sa tulong ng mga sponsor, lalo kay Daddy Frankie. Tuloy-tuloy yan. Mag-aasawa po ba? Ang iba, nag-agree. Ang iba, disagree. Kasi nga, however, kung mag-asawa si Oliver, paano magiging buhay ni Oliver? However, kung si Ansing o si Nida ang maging asawa ni Oliver, di ba? Na alam naman natin na both of them ay may kanya-kanyang cases ng karamdaman sa pang-iisip. Ganun lang po dun mga ka-idol. So, madepende po yan sa kanila. Madepende po yan sa family of Oliver kung papayagan nila na mag-asawa si Oliver or madepende also yan sa family ni Nida. Pero nandiyan naman si Daddy Frankie to assist them. Alright? Basta, ang lagi kong sinasabi sa inyo, wag lang talaga maabsinan ng maintenance si Oliver. Bakit? Babalik back to zero po yan, punto por punto. Dapat laging i-monitor yan si Oliver, si Nida. Alright? Kung sino mga beneficiary na may mga problema sa pang-iisip. Kasi kung malatangan niya, kung sa Bisaya, malatangan niyan sa pag-maintenance, sa pag-inom ng kanyang mga medisina, back to zero po yan, punto por punto. Yes, ang word yung gagaling si Oliver, dahan-dahan lang. Okay, dahil sabi pa nga ni Daddy Frankie, malalim ang gamutan ni Oliver, punto por punto. So, pasalamat na lang po tayo sa mga nagmamahal kay Oliver na may mga sponsors sa hindi pinapabayaan si Oliver tsaka si Ansing.
Isa Ansing, Sir SMB, may maintenance din po ba? Ang maintenance si Ansing halik ng kanyang asawa. Agay, talaga ba? Yes, hindi ko po alam. Siguro, wala naman siguro sakit si Ansing punto por punto. Okay? While si Nida, ganun din, kailangan irregular ang pag-inom ng gamot ni Nida. Hindi pwede maabsina na dahil mahirap na po. Baka magwala. Baka pagtingin kay Ansing niya, baka pagtingin ni Nida kay Ansing, kalaban na mayayari. Okay, it's just biro lang. So anyway, ganun po dun mga ka-idol na we go back our content na mas nakilala. Ha? Dahil nakita nila yung sinseridad at malasakit ni Daddy Frankie kung paano siya tumulong. Hindi daw katulad kay Balmatubang, kay Damiana. Ha? Do you still remember kay Damiana? Doon sumikat si Balmatubang. Why? Lalo nagpagawa ng bahay, tuloy-tuloy na po yun. Yun doon nabuo yung kalingap. Pabahay. Ganon po dun mga ka-idol. Pero nagpaligo ba sila kay Damiana? Naglinis ba sila sa lugar ni Damiana? Wala. Hanggang tulong lang po sila. Alright? However, kung hindi ko naman inaano ko sa mga kalingap, what I said kung paano, inaano ko lang dito, sinusukat ko lang dito mga ka-Daddies Frankie, mga ka-idol, kung gaano kalalim tumulong si Daddy Frankie sa mga taong dapat tulungan punto por punto. Sa mga bagong pasok dyan, kung gaano kalalim ang pagtulong ni Daddy Frankie sa mga taong nangailangan, yun din po ang ibigay po ninyo sa mga taong malalim din pagmamahal kay Daddy Frankie katulad kay Kuya SMB. Don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog, BPM, may mga lahat ng mga reactor na nakakapakinggan yun sa mga naibigay tulong na laging nakasubaybay sa mga nagawang kabutihan ni Daddy Frankie sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ganon lang po dun mga ka-idol. Isa pa dito po mga ka-idol na medyo nag-boom din, si Bandam. Okay? Alam naman natin na si Bandam ay nakilala sa monumento ni Daddy Frankie na malaom-laom. Na until now, hindi pa rin nilulubayan ng DSWD. Ganon lang po dun mga kaya. Dahil naalam nila na what we call this, yung mananagot ang DSWD kung pabayaan si Bandam. Kasi obligasyon po nila si Bandam punto por punto. Kasi turnover na ni Daddy Frank si Bandam sa DSWD. Kasi kinuha nga. So, yun po. So, doon, alam naman natin na nakilala din si Bandam na mga supporters, followers ni Daddy Frankie. Marami din nagmamahal kay Bandam punto por punto. Medyo nakatatak sa puso yung mga natulungan ni Daddy Frankie. Si Bandam nandun, check. Si Oliver, check. Si Nida, check. Si Kalex, medyo check. Yung iba, yung teacher, big check. Yung iba, ilan-ilan lang din nakakilala sa kanya. But nakatatak sa puso at isipan ng mga tao yung talaga yung pagtulong ni Daddy Frankie kay Oliver Ponso na malaom-laom. So, we're blessed. Mabuti na lang na buhay pa si Ansing, hindi nakuha ng DSWD si Oliver. At dahil nandyan ang mga kapatid, nandyan ang pamilya. Even si Nida. Si Nida hindi rin na pursigi pagkuha ng mga DSWD dahil nandyan pa ang tatay na malaom-laom. Ang nakuha talaga nila na lang mga ka-idol, yung ibang na mga beneficiary na homeless, walang pamilya, na walang maggagabay sa kanila kung nasa labas. Pero kung makipag-coordinate again si Daddy Frankie ng pamilya ni Bandam, siguro makukuha ni Daddy Frankie si Bandam sa DSWD. At least may permission mula sa biological parents of Bandam.
Again, sa mga na dyan, don't forget to subscribe mga ka-idol. O, guys, like kung ambition lang po namin dito mga ka-idol. Magkaisa, magtulungan, maging sulido at pulido ang Daddy's Frankie Community punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol yung pinopoint ni Kuya SMB. So nagpapasalamat si Kuya SMB sa pangalan ni Daddy Frankie umarangkada ngayon sa social media. Nagbo-boom si Daddy Frankie na walang issue mula sa mga sponsors. Ating palakpakan uli. Kasi mga ganyong mga tao mga ka-idol, ano lang yan mga ka-idol ha? Yun ang makikita natin, yung tunay talaga ng malasakit. Hindi lang yung feeling tumutulong pero ginagamit ng pala yung mga binibidyo na yung mga tutulungan nila. Pero si Daddy Frankie, nakikita ko yung sinceridad, yung tunay na malasakit sa mga tutulungan niya. Grabe mga kaidol. Hindi lang pala si Kuya STB nakapansin po noon. Marami po mga kaidol na malaom-laom. Kaya po, tingnan natin, di ba? Lahat ng mga communities, Daddy's Frankie, ay matiwasay ang community, hindi magulo. Dahil ang leader, ang founder, may totoong malasakit at pag-uunawa, pag-iintindi ng mga sponsor, admin, at mga taong nakakapaligid sa kanya, punto por punto. Ganon lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Kaya kahit ganon man ang simpleng buhay ni Daddy Frankie, simpleng hitsura, simpleng pananamit, pero ang taba ng puso sa pagtulong ng tao mas grabe pa sa DSWD. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why? Huwag na po tayo magtaka mga ka-idol na na-interview si Daddy Frankie ni Karen Davila. Sinashoutout siya ng mga artista. Nakilala siya ni Jessica Su. Nakilala na siya sa mga lahat ng mga plataforma ng network. Dito sa social media dahil sa sipag, sa sino at galing ni Daddy Frankie na walang kapantay, na walang katulad, punto por punto. Hindi po masaway. Ganun lang po yun. Bakit ang ibang boses ko? Hello. Yari na. Sumanib si Bandam sa akin. Bakit may napindot? May napindot. Ako, huwag kayong tumawa. Nagkamali lang din. Yung being lang. Sumanib si Bandam. Hindi ko alam kung si Bandam o si Ansing ang sumanib kay SMB. Hello. May shotgun pa ni Agoy. Paano ba to? Di ba? Hindi alam. Yari na. Paano ba din change my life guns? Ano ba ini? Paano ba to? Agoy. Hello. Wala. Hello din. Baka ito. Hello. Ayan. Okay na. Alright. Ganun pa rin. Hello. Ayan. Alright. Okay na? Naku, na-disturbo. Sorry po kayo, ha? May napindot si SMB. Ayan. Sumali bang kaluluwa ni Bandam kay SMB? Yari na. Wala. So po, pinapa-stop tayo. Agay, ginagabas nila mga ka-idol mo. Big love shoutout muna, ha? Since po ganitong busis natin. May napindot, makurin, mag-end. Agay, babalik na naman ako sa number 1. Agay. Since na kayo. Yung big love shoutout muna, the team of Daddy Frankie. Big love shoutout. Daddy Frankie, of course. Keep safe always. God bless you. Ingat lagi. Big love shoutout. Ang
pinakamamahal ni Daddy Frankie sa kasaysayan ng kanyang buhay at hindi niya ito ipagpapalit kahit kanino man. Big love shoutout to Ma'am Rochelle. Ingat lagi. Keep safe. God bless you. Sensya na kayo idol ganitong busis ko. Minapindot ngayon. Hindi ko alam pa paano gagawin. Maibalik. Oo. I-stop ko noon. Babalik na naman ako sa number na ko. Gagabi na. Matutulog na ni Malaom-laom. Sa mga nandyan, and of course, yung mga vloggers, mga reactor, yung mga patuloy na sumubaybay kay Daddy Frankie at Team Daddy Frankie, sponsors, OFW. Ingat-ingat po tayo. Iisa lang ang buhay. Hindi tayo makakabinang buhay sa palengke. Hindi tayo makakahiram. Kaya, pangalagaan ng maayos, bawal magkasakit, punto for punto. Yan po ang ating content ngayon mga ka-idol na mas nakilala si Daddy Frankie of because Oliver. Yung mga natulungan niya punto por punto. Pero tumatak talaga siya kay Oliver. Alright? Yun ang aking opinion. Kung mayroon din po kayo mga ideas, kung agree kayo, check. Goodbye. Kung disagree na mayroon pa, no, walang problema. Okay? Importante na i-open po ninyo ang yung mga saloobin din na lagi tayo nakasubaybay sa mga nagawang tulong ni Daddy Frankie punto por punto. Salamat hanggang dito na lang. Nag-ibang marami pa sana akong kwento. Ang problema yung aking busis ng iba. Hindi mo alam kung si Nida ba, si Oliver, si Calix ba, nagsanib sa akin. Humingi pa ako ng pamanin. May napindot ako eh. Hindi ko alam kung paano itong gawin na guys. Ayan mga ka-idol, salamat. Again, this is Kuya SMB para sigurado punto por punto. Napak-anpol na pol. Vision ng mga reaktor, maging sulit, magtulungan, magkaisa, maging solid at pulido para maging maayos ang Daddy Frankie community. Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat. Love you all!